magandang umaga, maupay na adlaw haaton nga tanan mga kawaray. Welcome kayo sa aking YouTube channel. Ito na naman si Madiskarting Waray, Hasmin Kabigkis na magbibigay sa inyo ng konting idea kung paano nga ba magluto or mag-design ng photo art. Kaya naman samahan niyo po ako at ibabahagi ko sa inyo kung ano ang konting kaalaman ko sa pagluto ng photo art. Nandito nga po kasama ko ang aking anak na si Caitlin at dahil nga request niya po ito na magluto kami ng photo art, kaya pagbibigyan natin. Ano pang hinihintay? Panoorin niyo po itong aking video mga kawaray. Maupay na adlaw haaton na tanan. Magandang araw mga kawaray. Ngayon po pala ako po ang host ni Madiskarting Waray. Walang iba kundi si Katy Percy Tolentino. Nga po pala, huwag niyo po akong kakalimutang i-subscribe sa aking YouTube channel. Kung gusto niyo pong panoorin niyo po. Kung ayaw niyo po, pagdalaki. Ngayon po ay magpapaturo po tayo ngayon kay nanay kung paano magluto ng photo art. Kasi po, nakikita ko po sa Facebook na meron pong Hello Kitty silang ginagawa, meron pong sad face, merong happy face. Kaya sabi ko po kay nanay, Nay, pwede na po ba akong gawa ng Hello Kitty? At sabi naman po ni nanay, oo naman anak. At gusto ko din po kasi mag-drawing kasi po marunong po ako mag-drawing ng Hello Kitty. Kaya po sabi ko kay nanay, Nay, simple na lang po yan sa akin. Kasi po, marunong na ako mag-drawing ng ganyan. Kaya Nay, pwede na ba tayo gumawa ng Hello Kitty na cupcake? Kaya guys, samahan niyo na po kami at papakita ko po muna sa inyo ang mga ingredients. Guys, bago po ang lahat, ay papakita ko po muna sa inyo ang mga ingredients na gagamitin natin. At sobrang pong mura lang nito. Nabibili po ito sa palengke. Siyempre po, importante po natin ito. Ang pinaka-importante ay all-purpose flour, baking powder, asin, sugar, butter, Butter or margarine? itlog, at syempre, Alaska! Guys, simulan na po natin! Ay nga pala, kailangan pa po pala natin ng pangkulay! Ano nga po ba ang mga gagamitin natin sa Hello Kitty na pangkulay? Ang una po ay kulay pink. Sunod naman po, kulay yellow. At syempre po, ang mata niya ay kulay black, so kailangan po natin ng kulay black. At syempre po, walang mawawala sa ribbon niya. Kulay pink na lang po, kulay red. So guys, halina po kayo, samahan niyo po kami ni nanay. Ay nga po pala, please welcome, Madiskarting Waray! Hello mga kawaray! Ngayong araw ay nagpapatulong sa atin si Caitlin kung paano nga ba tayo magluto ng puto. At lalagyan natin ito ng art. At dahil nga mahilig siyang mag-art, mag-drawing ng kung ano-ano, ang sabi niya sa akin, bakit nga ba hindi natin drawingan ang puto na paborito ko? Kaya naman, samahan niyo po kami at magluluto kami ng masarap na photo art. Siyempre, bago ang lahat, ipapakita muna namin sa inyo kung paano o ano nga ba ang mga ingredients. O, pinakita na pala ni Caitlin kung ano ang mga ingredients. So tara, samahan niyo na po kami at gagawin na natin ang unang step ng ating puto. Sa pagluluto ng puto, ay pagsasamahin muna natin ang ating mga ingredients. Ay, ano nga po pala ang una nating gagawin? Ang una nating gagawin, Caitlin, ay pagsasamahin muna natin ang ating mga ingredients sa ating malinis na mixing bowl. Ito po yun. So, ang una nating ilalagay dito sa ating mixing bowl ay ang ating All-purpose flour. all-purpose flour. Ito ay 3 cups. So, ayan. Lagay na natin yan. Baka may natira po, meron pa nga. Ayan. Sa mga gustong matutunan kung paano magluto ng puto, mayroon din po ako dito sa aking YouTube channel. Dahil nga si Caitlin ang magluluto nito, pasensya na kayo at medyo hindi magiging okay kasi si Caitlin ang magluluto. Gusto niya lang talagang matuto. So, ang susunod nating ilalagay ay ang ating All-purpose. yan ay baking powder. Yan. Naku, ano na si Caitlin, oh?
Ang susunod nating ilalagay dyan ay ang ating, Asin. opo, ang ating asin. Konti lang. So, ayan. Tutulungan natin si Caitlyn Ang paalat. pag-agaw ng tamis. Ayan. So, eto na. Nailagay na nga natin ang ating asin. Ang susunod nating ilalagay dito ay ang ating asukal. Ito naman ay 2 cups ng ating asukal. 2 cups po ang ilalagay natin. So, ayan. Ayan, nailagay na ni Caitlyn. Pagkatapos niyan, ay imimix muna natin yan. Sige na nga, kung kaya mo nang imix yan, Caitlyn. Finally daw ay siya ay gagawa ng puto. So pagka natapos mo na yan, pagka natapos mo ng haluin, ay ilalagay mo naman dyan ang ating mga wet ingredients. Tulad ng, Alaska Iba. oh yan, Alaska Ibap. Ilalagay mo na yan, Caitlyn. Sabi mo may kasama na po. Oh, sige, lahat yan. Pasensya na kayo. Ayan, no? Dato? Sige. Tuwang-tuwa ang bata sa kanyang ginagawa. Mas na. At mahilig talaga siya kapag nagluluto ako. Gusto din niyang magluto, mga kawaray. Kaya naman, eto naman, bibigyan natin siya ng chance para siya na lang mismo talaga ang magluto. And then, ito ay lalagay natin ang ating, Caitlyn, ang susunod nating ilalagay ay ang ating butter. So, ayan, butter. Meron pa mga 1 cup of water, Caitlyn. 1 cup of water. Ayan. Ang susunod ay ang ating egg. Wow. Yan. Ang egg natin ay 3 pieces of egg, medium size. Ayan. Sunod, pagkatapos na mailagay ang ating mga ingredients, ay imimix ulit natin. Nako, dahan-dahan, dahan-dahan. Kaya mo yan. Sige, go. Masakit mo na yung itlog. Braso mo, nagkaroon ka na ng dahan-dahan. Ayan po. Guys, Sobrang tuwa ko po nung sabi po ni nanay na pwede po ako mag-bake. Mag-isa ko lang po. Pwede po ako magluto. Pero kailangan po ang mga instructions niya kasi po hindi pa ako marunong gaano magluto. so, ayan. Patuloy mo lang yan. Hahaluin hanggang sa mawala na ang mga pamumuo ng ating mga ingredients, Caitlyn. Tatandaan mo yan ha, para pag ikaw na lang at hindi wala ako sa tabi mo, kaya-kaya mo nang magluto ng Ako puto. ang papamanahin ni nanay. Magiging baker na ako. Baker, baka naman mahulog pa yan. Hindi na tayo makagawa ng puto yan. So pagkatapos na natin haluin yan, dapat ay sasalain na natin yan ulit, Caitlyn, para... Oo, sasalain natin. Alam niyo po ba, saya ako po ngayon kasi po, pinayagan po ako ni nanay ngayon na magluto ng puto. Pagkatapos masala, maghihiwalay naman na tayo ng 4 na iba't ibang kulay nitong ating gagawing photo art. Dito ay gumamit tayo ng black, at depende sa inyo kung anong mga kulay ang gagamitin nyo para sa inyong photo art. Dahil nga po kailangan natin ng black dahil ang gagawin namin dito ni Caitlyn ay ang Hello Kitty. Para sa akin, ang ginawa ko ay Hello Kitty siya. Hinayaan ko siya kung anong art ang gusto niya. Kasi nga ito ay banding namin. Tinitingnan ko kung gaano ba siya kagaling sa art. Ganyan. Kasi nga, di ba, sa school gumagawa din sila ng art. Kaya dito naman sa bahay, hinayaan ko siyang gumawa ng sarili niyang art. So, ito nga mga kawaray, itong ating food color na black dito ay powder lang ito. Kaya ang ginawa ko dito, nilagyan ko siya ng tubig para maging okay at matlusaw po ang ating food color powder po ito. So, pagkatapos niyan ay naglagay tayo ng tagkukonti lang para hindi naman kasi ganun kadami ang gagamitin nating kulay. Konting kulay lang gamitin natin, kaya konti lang ang kukunin nating photo mixture. So, ito na nga, ang ginamit natin ditong kulay ay ang ating dilaw, ayan, yellow po at
red, and then pink. Yan lang po talaga ang ginamit namin kulay, konti lang. Kaya naman mga kawaray, kung nasa sa inyo yun, kung ano-anong kulay ang gagamitin nyo. Depende nga po sa inyo kung ano nga po bang art ang gagawin nyo. Ganito lang po ang ginawa namin. Pinagbukod-bukod lang namin, konti lang. Mas maganda pa nga kung mas konti pa dyan sa ginawa ko. Kasi nga po, dahil na parami ang pinabukod ko, medyo may na sumobra pa. Kaya depende sa inyo kung gaano kadaming kulay ang gagamitin nyo, kung marami man kayong gumawa. Once na okay na po natin ang ating mga pangkulay, ngayon naman ay gagawa naman po muna tayo ng panglagay, yung parang tenga po ng Hello Kitty. Ang ginawa ko dito, kumuha ko ng parchment paper, and then pinorm ko po siya ng tenga ng Hello Kitty, kasi ito po ang uunahin nating papa-steam. Ang gagawin natin dito para medyo okay ang ating Hello Kitty at parang makatotohanan siya at meron tayong tenga. Kaya uunahan po muna natin siyang i-steam ang ating tenga ng Hello Kitty. So ganito lang po, napakadali lang, parang nagkagawa lang kayo ng triangle, parang ganyan. Yun lang ang pang tenga ng ating Hello Kitty. Napakadali lang po at nag-enjoy naman po itong ating kasama. Tuwang-tuwa sa ginagawa naming dalawa. At kung gusto niyo nga pong gawin ito, mas maganda kung ikaw lang mag-isa. Kung ito ay pang negosyo nyo, ikaw lang talaga mag-isa. Kapag may anak ka, talagang hindi ka matatapos agad-agad. So, ganito lang po yan. Napakadali mga kawaray. Huwag niyo pong kakapalan kasi lalaki po ang inyong tenga ng Hello Kitty. Pangit po tingnan kapag medyo malaki. Kailangan maliit lang po. Dahil nga po ito ay aalsa pa. Once na ilagay na nga po natin yan sa parchment paper, ilalagay pa natin yan sa ating mga, pwede nyo pong ilagay yan sa inyong mga baking pan para hindi po matuluan o mabasa ng tubig itong ating tenga sa ating parchment paper. Ganyan lang po ang ginawa natin. Napakadali. Kung gusto nyo pong subukan ito, napakadali lang po nitong Hello Kitty art. Ayan, pang-attractive din po ito sa inyong mga customer. At medyo mahal po ito kapag ibenta nyo po dahil art nga po ito. Ang pwede nyo pong ibenta sa isang pirasong puto ay nasa 15 pesos. Dito ay makakagawa na kayo ng 30 peraso ng puto. Kapag kalulutuin nyo po ito, papaestiman nyo po ito, kailangan ay kumukulo na po ang inyong tubig bago nyo po ilagay itong inyong tenga ng inyong puto art. Uwing dyan. Ganyan lang. Okay na yan. Anong masasabi mo, Caitlyn, sa iyong ginagawa? Thank you po ka nanay kasi po date niyo po ako mag-isa. Ang gagawin mo, wag mong punuin, Caitlyn. Hanggang ganyan lang. Tama na. Enough na yan. Ayan. Ayan. Enough. Diba? Marunong na tayong mag-English kahit papano. So, guys, ayan siya. Okay. Napagdami na siya. Diba, guys? Pasensya na kayo sa bahay namin. Medyo makalat. Ganun naman talaga kapag ka nagluluto. Hindi natin maiiwasan na makalat tayo. Si Patek nasa taas. Saan? Nasa taas, nakakulong. Ngayon ay si Caitlyn nga ang naglagay sa ating mga lagayan dito sa ating mga large ng ating photo molder. Mga kawaray, dito sa ating pinaglagyan ng kulay ay dapat ay piping bags po, kaso ay wala po ako nun. Ito ay naubusan ako at hindi pa dumarating ang ating order, kaya naman ipinasok at ang pinaglagyan ko na lang po nito ay ang ating pang-yelo. Ayan, plastic ng yelo po ang inilagay, ang pinaglagyan na lang po natin. Ulit, dalawang mata. Ayan. Dapat tansyahin niyo po ang paglagay. So, dapat ay ayan. Magaling din kayong mag-drawing dito. Talagang mahirap lang talaga to pagka once na baguhan lang kayo. Anak dito. Diba? Ayan na. Para magkaroon kayo ng idea, diba? 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 Ganito lang mga kawaray. Kasi pwede na lang na patugtog. Ayan, ganito lang mga kawaray. Yan yung ating photo art. Para sa mga baguhan pa lang, mahihirapan nga po kayo. Pero once na gawin nyo na po ito, katagalan ay masasanay na po kayo. Ang gagawin lang natin, ayan, tinatanggal ko lang po sa parchment paper ang tenga ng ating Hello Kitty. Sa may gilid nito ay ilalagay nyo lang po. Nasa sa inyo kung paano kayo mag-drawing. At ilabas nyo na po ang talent nyo sa drawing dito dahil
creative dapat at magaling kayo mag-drawing. So ganito lang po, paulit-ulit lang pong gagawin. Ganyan lang po siya. At sa gusto nyo kung ano-ano pong art ang gawin nyo, mayroon po kasi akong nakita din sa Facebook na mayroon pong baboy, ganyan, kung ano-ano. Dito din sa YouTube channel ay makakapanood din po kayo ng mga ganitong photo art kung hindi lang po Hello Kitty ang gusto nyong maging design, marami pong iba. Habang busy ako sa pagdidesign ko ng aking photo art, yung aking anak naman ay busy naman sa kabila kung ano-ano nga ba ang kanyang drawing. Hinahayaan ko na lang siya kasi lumalabas ang pagka-artistic niya. Kaya nga nung naluto na ang ginawa niya, ay ang sabi ko, ang ganda ng kinalabasan ng kanyang photo art. Para lang kayong naglalagay ng icing dito sa inyong mga photo molder. Pero sa icing din ay kailangan nyo ng pulso nun. Hahawakan nyo yung pulso nyo para natansya nyo at hindi kayo manginig. So ganito lang po, napakadali lang mga kawaray. Pagkatapos nito ay isasalang naman po natin ito sa kumukulong tubig. Kailangan kapag kasinalang nyo po ito, dapat ay kulong-kulo ang tubig nyo. At dahil natapos na natin designan itong ating mga photo art, ngayon ay isasalang na natin ito sa ating steamer. At dapat bago natin din isalang ito ay kailangan kumukulo na ang ating tubig. Ang dungis kanina. Okay pa eh. Grabe. Caitlyn, ano ba yan? Iba-ibang kulay na yan. Ipin na nga natin. O ayan mga kawaray. Nagawa na natin ang ating Hello Kitty. Ang ganda, di ba? Ayan na po ang ating Hello Kitty. Ang mahirap lang naman dito sa photo art yung pag-design nyo eh. Pero kapag ka-steam nyo na po ito, napakabilis lang po talaga niyang maluto. Ulitin ko, kapag ka-steam nyo po ito, kailangan ay mahina lang po ang inyong apoy para hindi po mabigla at pumutok ang itong inyong photo art. Mahirap din po ito kapag malakas ang inyong apoy, talaga naman pong puputok ang inyong puto. So, ito na nga, natapos na ako pero ang aking anak nagdi-design pa rin. Diyos ko po, hindi pa rin matapos-tapos si Caitlyn. Ayan, kung ano-anong naiisip na design. At ito na, ang kalat niya. Pero, okay lang din. Okay lang naman yun. Kahit na nga iba na nag-art sobrang kalat. Pero, ngayon ay masasabi ko na napasaya ko ang aking anak at binigay ko ang gusto niya at matagal niya na talagang gusto na mag-photo art kami. Ito na nga, napagbigyan ko na si Caitlyn sa gusto niya at na-experience niya na pagluluto ng puto. O, dahil siya nga ang pinagawa ko kanina. So, ayan mga kawaray, kung nagustuhan niyo po itong aking video ngayon, itong aming video ng aking anak na si Caitlyn, please subscribe my YouTube channel, ang Madiscarding Waray. Sa kung gusto niyo pang matuto kung paano nga ba mag-bake at maggumawa ng iba't ibang kakanin na pwede niyong pagkakitaan kahit nasa bahay lang kayo, ay pwede kayong kumita. Kaya naman, puntahan niyo po ang aking YouTube channel, ang Madiscarding Waray. Humanap po kayo doon kung ano nga ba ang recipe na pwede mong subukan. Huwag kayong mag-alala kasi lahat ng aking mga recipe na yon, ingredients na yon ay sakto lang at hindi po kayo talaga papalpak. Sundan nyo lang kung paano ko ginawa at step by step ko po yung tinuturo. Salamat sa inyong lahat mga kawaray at hanggang sa susunod nating vlog. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the notification at para updated po kayo sa lahat ng aking mga video na pwede kong i-upload. Thank you sa inyong lahat at syempre sa shoutout po muna natin lahat ng aking mga subscribers na nagko-comment dito sa aking YouTube channel. Thank you po sa inyong lahat mga kawaray. Nga pala, kung gusto nyo pong hiramin ang aking mga picture na pang post nyo sa inyong mga FB, dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Kabikis. Kung gusto nyo rin po ako doon i-follow, pwede nyo din po akong i-follow at kung gusto nyo pong mag-member sa aming Madiscarding Waray group, ayan, sumali po kayo para matulungan po kayo. Minsan kasi sa yung mga gumagawa ng cake, kung hindi nila kayang i-edit, ayan, marami pong tumutulong doon sa group na yun. At kung gusto nyo pong sumali para madami po magkaroon pa po kayo ng idea, sumali po kayo sa aming group Madiscarding Waray. At syempre, kung gusto nyo po akong tanungin, message nyo lang po ako at sasagot po ako kung sakaling hindi po ako busy. Thank you sa inyong lahat mga kawaray. At sana nagustuhan nyo po
itong ating video. At syempre, shoutout po muna natin si Ma'am BT21. Hi po ma'am, salamat sa group chat. Brianna L. Alit po. Yummy talaga nito. Thank you ma'am. At syempre, shoutout po muna natin si Ma'am Rowena El Mundo Rosario. Sarap niyan. Ang sabi niya po dito sa ating kamote cake. At isi-shoutout din po natin si Ma'am Nita Alujado. Sarap po niyan. Gagawa din ako. Sobrang sarap po nito mga kawaray, itong sapin-sapin. Napakasarap itong krima sapin-samit. At syempre, ito po pa po si Ma'am BT21. Thank you sa pag-share. Mukhang masarap, makatry nga din po. Napakasarap din po nitong ating bingkang sapin-sapin. Kaya naman gawin nyo na po ito ma'am. Thank you and God bless po sa ating lahat mga kawaray.